nagbibigay sa atin ng buhay na walang hanggan, ating Panginoon Jesus. Kaya kung may magtanong sa atin, ano ba ang ating Panginoon Jesus? Alam natin na ating Panginoon Jesus ay nagpakamatay sa ating muling na buhay. Kaya dapat natin ihayag ang ating Panginoon Jesus sa ating mga kaibigan or mga kamag-anak. Kung sino man ang makapasok natin, kailangan na maihayag ang ating Panginoon Jesus. At dito naman sa 1 Timothy chapter 1 verse 7, sapagkat ang Espiritu ibinigay sa atin ng Diyos ay hindi Espiritu ng kainaman ng loob, kundi Espiritu ng kapangyarihan at pag-ibig at pag-ibigay sa sarili. Yun po ang Espiritu na binigay sa atin ng Diyos, hindi Espiritu ng kainaan. Kaya maging matapang tayo sa pagbahagi, pag-share, sa simpleng pagbahagi ng salita ng Diyos. Maging matapang tayo, huwag natin ikahiya ang salita ng Diyos, hindi dapat pinakahiya ang salita ng Diyos dahil ang salita ng Diyos yun po ang kapangyarihan na may ganyan na magbabago ng isang tao sa salita ng Diyos. Kaya tapangan natin na ihayak ang ating Panginoon Jesus sa pamamagitan ng ating buhay. At dito naman sa Roma chapter 10 verse 17, kaya't ang pananampalataya ay bunga ng pakikinig. Pakikinig ay bunga ng pangangaral tungkol kay Kristo. Ito sinasabi dito na ang pananampalataya ay bunga ng pakikinig. Kaya tayo ay nagkaroon ng pananampalataya dahil nakikinig tayo sa ating Panginoon. Dahil may mga tao na ginamit, may mga buhay ng tao na ginamit upang magbahagi ng salita ng Diyos. At dahil sa ating pakikinig, nagkaroon tayo ng pananampalataya. At ang pakikinig naman ay bunga sa pangangaral tungkol kay Kristo. Dahil may nangaral sa atin, ay nagkakaroon tayo ng pananampalataya. At yun lang ang ng tao ang tao na makapakinig ng salita ng Diyos ay dapat niya sa mga ng Diyos. Mismo at umalikot sa pagkakalatan at mamuhay bilang anak ng Diyos sa ating Diyos at ibahagi niya sa mga natanggap. Ganun lamang po. Ito ay nagpapakita ng pagbabago sa buhay ng isang tao dahil sa kanyang paniniwala at pananampalataya sa Panginoong Jesucristo. Ang pananampalatayang patay ay walang kasamang gawa at hindi sumusunod sa kalooban ng Diyos. Hanggang sa kilala niya lang ang Diyos pero hindi siya kilala ng Diyos. Yun po ang pinakamasakit at pinaka-worst sa buhay ng tao. Kapatid, kung isa ka sa kinakausap ng Diyos, sa oras na ito, sa gabing ito, pag-uwin mo, tanggapin mo ang Panginoong Jesucristo. Magsisi at tumalikod ka sa kasalanan. Huwag mong hintayin na sabihin ng Panginoon. According sa Matthew 7:23 or chapter 7 verse 23, ang sabi ng Panginoon, ngunit sasabihin ko sa kanila, hindi ko kayo kilala. Lumayo kayo sa akin, kayong mga gumagawa ng masama. Ang mga taong napapatuloy ng kasamaan ay hindi kilala ng Diyos. Ang taong walang relasyon sa Diyos ay hindi kilala ng Diyos. At napakasakit yan, isipin mga kapatid, na namumuhay ka sa mundo na 100% sa iyong isip. Nagkilala mo talaga sa ang Diyos sa iyong isip, kahit sa iyong kaluluwa o sa anumang sitwasyon ay kilala mo ang Diyos. Alam nyo ba ang pinakamasakit ay hindi ka kilala ng Diyos. Yun po ang humina ang iyong katawan, bago manghina ang iyong mga bisig, bago mawala ng lakas ang iyong mga tuhod. Alalahanin mo siya bago mabungi ang iyong mga ngipin at bago lumabo ang iyong mga mata. Kaya mga kapatid, hindi pa po huli ang lahat. Ang Panginoon Diyos po ay patuloy na nagbibigay po sa atin ng pagkakataon at hindi siya nagkulang ng pagbibigay ng pagkakataon sa atin upang tayo ay magbalik loob sa Kanya at tumalikod sa mga kasalanan. Kaya palagi natin siyang alalahanin ano man ang ginagawa natin sa ating buhay, dahil siya po ang tunay na kailangan natin sa ating buhay. Kaya hindi po aksidente na narinig po ninyo ngayon ang salita ng Diyos, dahil ang Diyos po ay kumakabok po sa ating puso upang tayo ay magbalik loob sa Kanya at tumalikod sa
sa mga kasalanan at mamuhay po tayo ng naayon sa kalooban ng ating Panginoong Diyos. At yun lamang po mga kapatid, naway na-bless po tayo lahat sa salita ng Diyos. Ang mensahe ng Panginoon ay mensahe sa ating lahat na mga nakikinig ng salita ng Diyos. Kung ilang beses mo o ilang ulit mo na narinig ang mensahe ito, magpasalamat ka na ngayon ay narinig mo ulit, sapagkat ito ang paulit-ulit ng Panginoon na pinaparating sa iyo, dahil ito ang kailangan mo para ikaw ay magkaroon ng buhay na walang hanggan. Lahat ng tao na nandito sa sanlibutan lumalakad sa kasamaan, kaya ang Panginoon naghayag, inihalantad ng Panginoon ang pamamaraan kung paano tayo makasunod sa kanyang kalooban. Kapatid, ating pong tandaan, kaya po tayo nandito sa sanlibutan dahil po sa ating mga pagkakasala, sa mga pagsuway natin sa Panginoon, sa mga paglabag natin sa kalooban ng Diyos. Kaya po ang tao na nandito sa sanlibutan namumuhay sa kasalanan. Ang tao na nandito sa sanlibutan namumuhay sa karumihan. Kaya ang Panginoon nag-offer ng kaligtasan sa lahat ng tao. Ang sino mang sumampalataya sa Kanya magkaroon ng buhay na walang hanggan. Tandaan po natin ang sinasabi sa Biblia, ang tao ay mamatay ng isang beses pagkatapos ay hukuman ng Panginoon. Bakit po may paghuhukom? Dahil ihiwalay ng Panginoon ang masama sa mabuti, ang malinis sa marumi. Ihiwalay ng Panginoon ang taong sumusunod sa kanyang kalooban at ang taong sumusuway sa kanyang kalooban. Ihiwalay ng Panginoon. Ang oras na meron tayo sa sanlibutan ay napakaiksi lamang. Huwag natin itong sayangin para sa mga bagay na makamundo. Ito'y ibigay natin para sa Diyos. Dahil kung bakit binigyan ka ng hininga ng Diyos, at dahilan, dahil gusto ng Panginoon magbalik loob ka sa Kanya. Dahil ang tao walang hininga, wala ng buhay, wala ng pag-asa na makabalik pa sa Panginoon. Kapag ang tao ay namatay na hindi kumilala sa Diyos, tinanggihan ang salita ng Panginoon, in-ignore yung mga mensahe ng Panginoon. Kapag ang tao mamatay na hindi nakakilala sa Lord, hindi tumanggap ng katotohanan, ay mapunta sa kapahamakan. Walang in-between, walang kalagitnaan, hindi ka mapunta sa gitna, kundi mapunta ka lamang sa dalawang destinasyon. Ang destinasyong ito, ang langit, ang kaharian ng Diyos, at ang imperno, na sana ay patutunguhan lamang ng mga diablo, ng mga demonyo. May mga kapatid, sa mga panagkakataon nito, makita po natin ang daya ng sanlibutan kung paano pilit na nilalayo ang tao sa katotohanan. Ang mga tao sa sanlibutan ay nalibang sa mga bagay na nakikita, nag-i-enjoy sa mga bagay na temporal, at naniniwala sa mga advertisement na walang katotohanan. Ay ang mga tao mabilis naniniwala sa kasinungalingan ng diablo. Nag-o-offer ang sanlibutan ng hindi tunay na kaligtasan. Nag-o-offer ang sanlibutan na hindi tunay na pagmamahal. Nag-o-offer ang sanlibutan na hindi tunay na kayamanan. Ipinapakita ng mundo ang mga bagay na ikakagalak at ikakasatisfied ng tao. Kaya po, ang tao mabilis mahawa sa sanlibutan. Sapagkat ang tao na hindi pa nakakilala sa Panginoon ay patay pa sa Espiritu. Po mabuting balita. Unahin ko po ang masamang balita. Sabi po dito sa Romans chapter 3 verse 93, sapagkat ang lahat ay nagkasala at hindi nakamit ang kaluwalhatian ng Diyos. At dito naman po sa Romans chapter 6 verse 23, sapagkat ang kabayaran ng kasalanan ay kamatayan, ngunit ang kaloob ng Diyos ay buhay na walang hanggan sa pamamagitan ni Kristo Jesus na ating Panginoon. Yun po ang masamang balita na lahat po tayo ay nagkakasala. Walang pong accepted dito. Lahat po tayo ay nagkakasala dahil hindi po tayo perfecto. At ang kabayaran ng kasalanan daw po ay kamatayan. Ito po yung kamatayan na sinasabi dito ay kamatayan po na spiritual. Ito po yung spiritual death. Ito po yung kamatayan na kapahamakan po ang mapupuntahan.